Nasa Metro Gate San Jose del Monte, Bulacan tayo. At dito, ipapakita ko sa inyo kung anong makukuha ninyo for a 9.3 million pesos na bahay. Konting kalaman, ang San Jose del Monte, Bulacan ay isa sa 18 most populated city sa buong Pilipinas. At ito ay boundary ng Caloocan at Quezon City sa Metro Manila. Kaya ito ang top choice ng mga taga Caloocan at Quezon City sa paghahanap ng bahay. Dito din matatagpuan ang Mount Balagbag at kay Titinga Falls na dinadayo ng mga hikers na simbahan na pinupuntahan tuwing Holy Week ang Our Lady of Lourdes Grotto Shrine dito naman sa Tungko. At dito din ang MRT 7 station papuntang Quezon City. Meron itong elevation na 40 to 900 meters above the sea level. Kaya kung ikukumpara natin sa Quezon City na may average elevation na 39 meters, maximum of 252 meters, mas mataas ang elevation ng San Jose del Monte, Bulacan kesa Quezon City. Kaya sa mga nagtatanong kung bahain ang San Jose del Monte, Bulacan, ang sagot ay hindi. At ikaklaro ko lang, hindi po totoo na pag sinabing Bulacan ay bahain agad. May mga portion lang ng Bulacan ang bahain, pero hindi 100% ay bahain na. May mga malls na din dito tulad ng SM San Jose, Star Mall, Victory Mall at Walter Mart. Pagdating naman dito sa loob ng subdivision ay kumpleto ang kanilang amenities. Meron silang swimming pool, may clubhouse, basketball court, children's playground. Isa pa sa pinagmamalaki ng Metro Gate San Jose del Monte, Bulacan, ibang lifestyle ang ibibigay sa inyo pag once na dito kayo nakatira. Dahil tahimik, secured, hindi binabaha, value for money. Rog Camacho here, isang licensed real estate broker. So for a 9.3 pesos dito sa Metro Gate San Jose del Monte, Bulacan, ay ito ang makukuha ninyo. So yung bahay, ang pangalan niya ay Julien Model Unit. So with a minimum lot area of 120 square meter, it has 2 car garage with the floor area of 171 square meter. So dito, makikita niyo sa facade bahay. Modern na modern yung facade niya. So doon sa may left side, andun yung ating parking lot that sabi nga po sa inyo kanina, good for 2 car. Then, kagandahan dito sa bahay na to ay doon sa parking area, wala doon yung entrance ng bahay. Andito siya sa kabilang side, which is dito naman sa kabilang side. Meron pang maliit na space for your landscape. Okay? Tulad ng ginawa ngayon dito. So, naglagay sila ng plants. Yan sa harap. Para naman may konting green pa din yung front ng bahay natin. So sa mga inspiring plantitos and plantitas natin, we still have enough space for our landscape as well as dito sa gilid. So this house is a single attached unit. Okay? So 120 square meter ang lot area and the floor area is 171 square meter. So dito meron pa tayong setback na around 2 meters. Pwede pa natin itong gamitin for our future expansion. So sa turnover natin ay hindi kasama yung fence, pero dito sa likod ay mas mataas pa mas malaki pa yung space natin. I think 2 meters or more yung setback natin sa likod. Ito yung actual turnover. Meron tayong sink for our service area, then meron tayo ditong naka-tiles dito sa ating lanay area. Ayan. Tapos meron tayong sliding door papunta dito sa ating lanay. Tapos yan ay connected naman doon sa ating dining area. So ngayon naman, papakita natin sa inyo yung kanilang dress up. Gumawa sila ng dress up model unit nang sa ganun ay makita natin kung gaano nga ba kalaki yung bahay pag once na nilagyan na ng gamit. Tulad nito ngayon. So dito,
ito yung ating living area. So sa kanilang living area, mapapansin natin or makikita natin na meron doong sofa sa gilid, 4-seaters na sofa, tapos doon meron tayong accent table, tapos dito meron tayong isang sofa, tapos dito meron din isang maliit na upuan. Tapos on this side naman is dito naman yung ating dining area. So dito sa ating dining area ay nilagyan nila ng 6-seaters na dining table. And as you can see, yan, malapad pa po yan. Ayan siya. Tapos naglagay pa dito ng table sa side na to. Tapos, ito yung ating kitchen area. So again, sa 9 pesos, ito yung makuha ninyo. So sa turnover, ay hindi po kasama yung mga gamit. Ang turnover lang ng bahay is painted siya, naka-tiles, with ceiling and partition. Tapos, ito naman yung ating kitchen. So, dito sa kitchen area, ang turnover naman natin dito, kasama yung ating cabinet, built-in cabinet. Tapos, ito naman siya. So, dito, meron tayong preparations area. Dito, meron na ritong space, no, para sa inyong refrigerator kung saan nyo po ilagay. So, dito sa side na yan. Dito, sa kanilang cabinet ay inangat na nila yan. Kumbaga, naka-provision na ito sa mga malalaking ref. Tapos, dito naman sa side na to, ay meron na rin dito ang space para sa inyong gas range. Nilagyan na rin kayo ng idea kung saan niyo ilagay yung inyong range hood. So, dito sa side na to. Tapos, meron tayong built-in cabinet at andito naman yung ating kitchen sink. Tapos, dito, meron tayong pintuan palabas ng ating service area. Eto siya. Tapos, dito naman sa ating dining area, pakita ko lang sa inyo pag once na binuksan natin itong malaking blinds, anong makikita natin? Ito. Buksan natin ito para makita natin kung gaano kaganda pag once na open lang yung ating blinds. O, di ba? Mas maliwalas pag once na nakabukas yung blinds natin. Ayan. Ayan siya. Okay, so next is dito sa ground floor, meron tayo ditong toilet and bath. Dito naman sa side na to. So dito, ang turnover ng ating toilet and bath ay naka-tiles na floor to ceiling. Meron tayong shower area, meron tayong provision sa saksakan para sa ating heater, bintana for ventilation, tapos yung ating water closet, and yung ating lavatory. Next is yung ating maid's room dito sa baba. Ito siya. The next is doon naman po sa second floor. So dito sa second floor ay meron ditong 3 kwarto. So total of 3 bedrooms, 1 maid's room, then 3 toilet and bath. So dito sa kanilang steps, no, sa stairs nila, yung railings nila ay bakal, handrails nila ay solid na wood. Tapos yung steps natin ay solid na wood. Tapos ito, may malaki tayong bintana na magbibigay dito ng liwanag sa ating second floor as well as dito sa ating stairs. Tapos yung tiles dito sa taas is vinyl tiles. Then, this is our bedroom number 1. So, dito sa bedroom number 1, meron tayong 2 malalaking bintana para mas maaliwalas, mas bongga, mas makatipid ka sa kuryente kasi nga, the more na mas maraming bintana, the more na mas maraming makapasok na hangin. The more na mas marami kang makuhang natural light and ventilation. So dito, naglagay sila ng double size na bed. Meron tayo ditong cabinet sa side na to. Ayan. Double size na bed again. Ito. So ito, parang accent table. Tapos ito, study table. Tapos dito, meron tayong space para sa ating built-in na cabinet. Yan. So itong bahay na to, itong Julian model unit ay mas malalaki yung kanyang kwarto. Ito yung ating bedroom number 2. Sobrang laki ng kwarto dito. Kagandahan dito sa ating bedroom number 2, meron tayong access dito sa ating balcony.
So, sisilipin natin. So, dito, naglagay sila ng single bed. Meron dong study table. At meron din tayo ditong space para sa ating built-in na cabinet. Ayan siya. Then, yan. This is our bedroom number 2. Then, ito na yung access natin. Access door, papunta sa ating balcony. Ayan. So, yun yung ating balcony. Hanggang dito. Okay? Then next is our toilet and bath. Ito siya. Common toilet and bath ito ng 2 kwarto. So dito, meron tayong shower area. Yung tiles natin ay floor to ceiling. We have the shower area, water closet, and of course yung ating lavatory. Next is pinaka-finale natin, the master's bedroom or the master bedroom. So dito sa master bedroom, ang turnover nito ay hindi po naka-wallpaper sa nakita ninyo. Inayusan lang po ito dahil ito po ay dress-up model unit. Binigyan na namin kayo ng idea kung paano ayusin yung isang bahay. Lalong-lalo na dito sa ating master bedroom. Kasi dito sa master bedroom, ayan siya. Naglagay dito ng, kumbaga nagpa-customize, no? Yung developer ng cabinet kasama na itong parang vanity mirror nila, vanity table. Tapos, meron tayong mga built-in cabinet. Ayan, walk-in closet. Ayan siya. Tapos, dito naman yung ating toilet and bath. So, paglabas mo ng inyong toilet and bath, diretso na dito sa inyong cabinet or sa inyong dresser. So, ganun din. Ang turnover natin dito ay yung tiles is floor to ceiling. Yan. Ito naman yung ating lavatory. Then, yung water closet natin. Then, ito yung ating queen size na bed. Then, ito, ganito siya kalaki. Accent table dito sa bawat gilid. Meron mga space. Tapos dito, sa side na to, ay naglagay sila ng TV. So, pinakita sa atin ng developer na ganito po kalaki yung ating master bedroom. Nakapaglagay ng TV, meron tayong dresser dyan. Tapos, meron tayong 2 malalaking bintana. Ito po, yan. Isa, tapos 2. Then dito nga pala ay meron din tayo ditong access papunta sa ating balcony. So, ito yung ating balcony. So, wow. Ito siya. Stainless yung ating handrails. Yung railings natin ay tempered glass. Kaya medyo social na itong ating Julian model unit. Medyo malaki itong ating balcony dito sa master bedroom kumpara doon sa isang kwarto. So again, this future homeowners and investors, no, ibigay ko po sa inyo yung sample computation.